Inihahanda na ang pagharap sa Senado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa mga pang-abuso umano sa loob ng kanilang organisasyon. Muli namang inakusahan si Kibuloy ng panibagong sumbong ng sexual abuse ng mga magulang ng kanyang umanong mga nabiktima. Balita hatid ni Ian Cruz. Mga panibagong akusasyon ng sexual abuse laban kay Pastor Apollo Kibuloy ang isinumbong umano sa mga pulis habang nagkakasa sila noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ang mga biktima, miyembro umano ng piling grupo ng mga babaeng tinawag na pastoral o yung nasa inner circle ni Kibuloy. 12 taong gulang umano ang pinakabata sa kanila. Mismong mga magulang umano ng mga biktima ang lumapit sa mga pulis. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ibinunyag umano ng mga biktima ang mga nakakakilabot nilang karanasan na nagpapakita umano ng alarming pattern ng pang-aabuso. Masinsina umano nilang sinusuri ang mga ebidensya para mapalakas ang kaso laban kay Kibuloy. They were also victimized by Pastor Kibuloy allegedly. Inabuso din daw allegedly. Ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion hindi pa raw makakapagkomento tungkol dito dahil hindi pa nakapagbibigay ng malinaw na detalye ang PNP. Nagkaroon na ng mga pagdinig sa Senado tungkol sa mga naunang alegasyon ng sexual abuse laban sa ilang miyembro ng KOJC. Hindi dumalo si Kibuloy kaya na-contempt siya nitong Marso. Naipon na ngayon ang mga tanong sa kanya. Paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso ng mga babae, pati yung mga menor de edad, mga lalaki pero pinagmalupitan din niya, yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga effectively inhuman trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa. Pinaplansya na raw ang pagharap ni Kibuloy sa Senado. Inaalam na lang ang susunod na pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibuloy tungkol dito sa pamamagitan ng kanyang abogado pero hindi nila sinagot ang aming text at tawag. Si Senador Bato de la Rosa naman gusto ring malaman ang detalye ng pagsuko ni Kibuloy nitong linggo ng gabi. Hindi pa ako masyado nalilinawan sa exact details of his surrender. Nandun ka na sa loob, nagtatago. Gante, nasa loob ka lang. Kung mag-surrender ka, paano na-involve ang isap? Na wala mang isap doon sa loob. Di ba? Alam ka naman, papasok pang isap doon sa compound ng QGC para mag-surrender ka. Papaya kayong pulis na kontrolado nila yung area. May kasong child and sexual abuse si Kibuloy at mga kapwa niya akusado sa Quezon City RTC Branch 106. Sakaling manaig ang utos ng korte, ililipat ang pastor at si Crescente Canada sa kulungang ito sa Quezon City Jail. Sa female dorm naman ikukulong sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Semañez. Depende sa security assessment kung ihahalo ba sila sa ibang persons deprived of liberty. Kung ano ang treatment, how we classify, pagsiselda at treatment sa isang ordinaryong PDL, ganun din po sa kanya kasi ordinaryong PDL lang po din yan sa paningin ng BJP. Sa ngayon, nanatili muna sa PNP Custodial Center ang mga akusado dahil sa mosyon ng PNP. Ang kampo ni Kibuloy, mas gusto sanang house arrest o mailipat siya sa kustodiya ng AFP, bagay na kinontra ng Department of National Defense. Maigpit daw ang security protocol sa mga pasilidad ng AFP, kaya hindi pwedeng gawing kulungan ng mga suspect na may kasong kriminal. Ang DOJ naman, ipinauubaya na sa korte kung pagbibigyan nito. As far as I remember, yung mga binibigyan ng house arrest, yung mga hindi nag-resist o kaya pumayag kagad na maaresto. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.